Wala na po talagang tigil ng korupsyon ngayon, especially nung tinanggal nila ang PACC dahil wala na nag-check, wala na nag-iimbestiga, wala na nag-expose at nagkakaso na ginagawa namin nung panahon. Pero ito ang unang-unang tinanggal ng administrasyon na to. Kaya yan, kikita natin, naglala ang korupsyon. Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Okay, so yun po ang mga highlights natin na pag-uusapan natin mamaya. Pero bago yan, ito pag-usapan natin itong tatlong Bong Revilla Solons hindi raw pumirma dito sa impeachment ni VP Sara. Ano ba ang mga dahilan bakit hindi pumirma ang mga Revilla? Okay? Ano ba ang kinaugnayan nila sa mga Duterte? Yan, alamin natin yan mamaya. Pag-usapan rin natin yan si Bong Revilla at ang kanyang pamilya. Itong pangalawa nating pag-usapan, itong korupsyon na sabi po ni Greco Bellica na sobrang lala po dito sa Marcos administration. Ako po sa totoo lang, naniniwala ako dito kay Greco Bellica kasi siya po ang naging liderato sa PACC, yung dating Philippine Anti-Corruption Commission, no? Siya po ang nangunguna doon na talagang tinutuligsa nila yung mga corrupt na mga government officials sa panahon po ni former President Duterte. Kaya ngayon, hindi mo maiiwasan na makukumpara ni Greco Bellica ang kasalukuyang administrasyon at dating administrasyong Duterte. Okay? Sobra pong nagbago. Sobra pong lumala ang korupsyon ngayong administrasyong Marcos. Mamaya pag-usapan natin yan. Pakikinggan natin yan si Secretary Greco Bellica. Okay? Itong pangatlo nating pag-uusapan. Eto na naman, nag-iingay na naman itong attack dogs ng Malacanang na itong si Attorney Claire Castro na ang kanyang argumento nakipagbardagulan na naman, nagiging vlogger na naman dyan sa Malacanang. Ito raw nakipagdebate siya dito kay Mayor Baste Duterte, no? Sa sinabi po ni Mayor Baste, sinagot niya na panahon raw ni dating Pangulong Duterte, mas mataas raw ang crime rate. Yan ang pautot niya. Yan ang pautot niya. Kung ikukumpara sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. So, kinukumpara niya ang Marcos administration. Na hindi na raw masyadong bumaba raw ang crime rate sa Marcos administration. Talaga? May tanong nga, Attorney Claire Castro, taga saang planeta ka? Saan ka nakatira? Yeah? Okay, so yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan nyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating video para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga maiinit nating balita. And especially, yung mga cellphones rin nyo, kung nakasubscribe na kayo sa akin, ma-notify yan kung meron tayong breaking news o kung meron tayong bagong uploads o kung nagla-live man si Donmar TV. Okay? So, importanteng mag-subscribe tayong lahat. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, by the way guys, pagpasensyahan nyo na kung may marinig kayong salpukan na sound dyan kasi may ginagawa sa labas ng aking bahay may inaayos sila na kisame. Okay? Pagpasensyahan nyo na kung merong magpukpuk doon. Okay, so ito, ipapakita ko sa inyo itong kay Bong Revilla. Ito. Ayan nag-trending yan So, ito,
ang tatlong Revilla raw, 3 Bong Revilla Solons, hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Ako sa tingin ko ha, kasi itong tatlo, hindi included si Senador Bong Revilla kasi senador siya eh. Pero itong mga Solons diyan sa House of Representatives, hindi raw ito pumirma. I believe sa paniniwala ko, hindi ito pumirma ang mga Revilla kasi alam nila. Okay? Tatandaan nyo ha, alam nila na itong si Bong Revilla, nung nakulong po ito sa panahon ni Pinoy, okay? Si former President Duterte lang po, under the administration of former President Duterte, yun ang isa sa mga dahilan na tinulungan po ni Tatay Digong na makalabas po sa kulungan itong si Bong Revilla. Okay? Kasi sa totoo lang sa panahon po ni Pinoy, inakusahan nila itong si Bong Revilla. Alam naman natin kung anong nila, di ba? Pero pagdating doon sa korte, napupolitika kasi. Okay? Sa panahon po ni Pinoy, napupolitika. Walang sapat na ebidensya. Walang sapat na ebidensya pagkatapos kahit walang maipresenta na sapat na ebidensya, nakukulong pa rin at sa panahon po ni Pinoy, makokontrol ni Pinoy ang judicial system. Makokontrol niya. So, merong pamumulitika doon. Okay? Ngayon, pagdating po sa panahon po ni former President Duterte sa kanyang administrasyon, sabi ni former President Duterte nung panahon ng kampanya sa 2016, no, nung tumakbo itong presidente si Tatay Digong, sinabi niya yan sa lugar, ng probinsya nitong ni Bong Revilla na makakaasa kayo sa akin. Sabi ni Tatay Digong, I could still remember that. Makakaasa kayo sa akin na sa panahon ko walang bias. Kung naniniwala kayo na walang kasalanan itong si Bong Revilla, makakalabas yan. Yan ang sabi niya sa mga constituents niya. Diyan sa lugar ni Bong Revilla. Naniniwala si Tatay Digong na walang mabigat na ebidensya yung kay Bong Revilla at that time. Merong magsabi, it's very obvious na ganun, ganyan. Guilty itong si Bong Revilla. Hindi naman kasi ganyan ang korte eh. Ang korte po, hahanapan ka ng sapat na ebidensya bago sila mag-judge sa iyo kung convicted ka ba, guilty or not guilty. Okay? Kaya, na-analyze yun ni Duterte. Hindi ko ibig sabihin na pumapanig po si Tatay Digong kay Revilla. Hindi. Naniniwala si Duterte ng due process sa judicial system at that time. Hindi siya nangingialam. Hinahayaan lang niya. Pero that is the one factor na nakatulong si Tatay Digong. Kasi at that time talaga, ang judicial system natin sa Pilipinas napupolitika. Pero pagdating sa panahon ni Tatay Digong, nakokontrol ni Tatay Digong na just do your work. Pagbasihan nyo lang kung ano yung ebidensya. Pagbasihan nyo, magtrabaho kayo. Walang pamumulitika. Yun ang nakakatulong. Okay? Syempre, kung mag-aakusa sila kay Bong Revilla at that time na wala namang sapat na ebidensya, di syempre sa korte na patas, walang bias, makakalabas talaga si Bong Revilla kasi walang sapat na ebidensya. Parang ganun po ang mga general ko na lang po yung yung sitwasyon. I don't want to go into details about this. Kasi po, kaso yun eh. Mahirap na kung maggaling-galingan tayo dyan sa issue. Basta, in general, pasalamat sila sa
Duterte administration na patas lang sila magdesisyon. Okay? So, yan ang paniniwala ko na kaya hindi sila pumirma. Para na ring may utang na loob sila dito sa mga Duterte, kaya they are not for impeachment kay VP Sara. Ang tanong, iboto ba natin ang mga Revilla? Okay? Sa mga constituents ng mga mga kamag-anak ni Bong Revilla, hindi ako magmamagaling diyan kasi hindi ko naman alam kung ano ang nagawa nitong mga Revilla na ito sa kanilang lugar, okay? Pero dito kay Bong Revilla, kung tatanungin niyo ako kung iboboto ko ba siya o hindi ko siya iboboto. Okay? For the reason, number one, wala naman sigurong klarong batas na nagawa itong si Revilla na nag-impact sa atin sa bansang Pilipinas. Yun ang una. Pangalawa, nakaka-discourage rin na doon siya kumampi sa alyansa ng pagbabago, yung kay Bagoong Pilipinas ni Bongbong Marcos. Ayaw naman natin yung mga prinsipyo ng Marcos administration. Di syempre, yan ang mga dahilan ko na hindi ko iboboto si Bong Revilla. Okay? Pero, nagpapasalamat pa rin tayo na I believe itong mga taong ito sa pagdating ng impeachment trial ni VP Sara, fair naman kayo. Yun lang ang panawagan namin, ha? Fair kayo. Especially ikaw, Bong Revilla, kapag manalo ka. Fair ka lang sa impeachment trial ni VP Sara. Okay? Kasi I believe na malaki pa rin ang inyong respeto sa mga Duterte dahil sa ginagawa niyo ng mga Duterte kay Bong Revilla. Okay? Okay, so yun po ang aking opinion dyan. Bahala na kayo kung iboto nyo, hindi nyo iboto yan si Bong Revilla, basta yun yung opinion ko patungkol dyan. Okay? Kasi sabi dito, matapos isumite ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, napag-alaman na ang 3 kongresistang miyembro ng pamilyang Revilla ang hindi pumirma sa naturang impeachment complaint. Yan ang sabi. Martin Romualdez, anong masasabi mo dito? Yung 3 solon, at Bongbong Marcos, anong masasabi mo kay Bong Revilla? Okay, punta tayo sa next nating pag-uusapan. Enough na nga yung mga Revilla na yan. Itong si Greco Bilica, nagsalita na po na lumalala na raw yung korupsyon sa administrasyong Marcos. Sige nga, pakinggan natin si Greco Bilica dyan. Okay? Play. Katiwalian at paglabag sa batas. Ito ngayon ang lumulutang sa pagpapatuloy ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng... kasi lumabas itong si Greco Bilica ngayon. No? Nagsasalita na po, kumanta na po si Greco Bilica dahil dito sa nangyari na sa PhilHealth, no? Na gustong ipasa sa uli itong pera na kinuha nila galing sa PhilHealth, itong Marcos administration. So, karapat-dapat naman sigurong magsalita itong si Greco Bilica patungkol dito kasi siya po yung leader at kinuhang ni Tatay Digong, no? Isa sa mga binete doon sa PACC na tinanggal na ngayon sa Marcos administration, na ito sana ang magbabantay sa mga corrupt na mga government officials dito sa Pilipinas. Kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Ayon sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission, maaaring may malinaw na paglabag sa konstitusyon. Paglabag talaga? Unang-una, hindi mo po pwedeng pakialaman ang pera ng PhilHealth. Yun, isa na yun, mali na yun. Kapal lang talaga ng mukha ng administrasyong ito. Yun ang totoo. Na tayo? Magprangkahan na tayo dito.
Di ba? Kasi po, para yan sa kalusugan. Meron po tayong tinatawag na Universal Healthcare Law. Okay? Meaning to say, isa sa mga nakalagay doon, no, is to prioritize o i-priority po ang mga kalusugan ng mamamayang Pilipino. Ang tanong, the act of kinuha mo yung pera ng PhilHealth na bilyon-bilyon, anong matatawag nyo doon? Wala kayong pakialam, wala kayong priority sa sa taong bayan patungkol po sa kalusugan, di ba? Anong tawag mo doon? Kapala ng mukha. Kapal. Lalo na sa usapin ng separation of powers. Narito ang balita ni Jane Goodnita. Ayon sa dating chairman ng Presidential Anti-Corruption Commission o PACC na si Greco Bellica, malinaw na may paglabag sa batas. Bukod sa umunoy iligal na paglilipat ng pondo, hindi rin anya malinaw ang naging papel ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na ang Kongreso. Sa ilalim ng konstitusyon, Siyempre, ang Kongreso, dead ma rito. Dead ma ang Kongreso kasi po, ang pakialam lang nila, na maraming pera. Yun ang pakialam nila eh. may malinaw na dibisyon ng kapangyarihan. Ang Kongreso ang may mandato sa pag-aproba ng pondo, habang nasa ehekutibo naman ang implementasyon nito. Ngunit kung ito'y nilalabag, nagiging mas madali para sa mga nasa kapangyarihan na manipulahin ang pondo ng bayan, katulad ng nangyari sa pork barrel system, kung saan parehong nasangkot sa katiwalian ang mga mambabatas at ang ehekutibo. So these are already clear signs ng violation of law, to my opinion, based on the oral arguments. Kasi alam nyo, yan talagang division at pagkakahiwalay ng kapangyarihan, mag-appropriate na ibinigay sa Kongreso at mag-implement ng pondo na ibinigay naman sa Executive Department. Hindi po talaga dapat bina-violate yan dahil yan ay isang prinsipyo na nakatatag. Paano yan, Greco Bellica? Ang mga tuwadkom, itong mga congressman na mga burlalay ni Tambaluslos, wala ito mga prinsipyo eh. Wala ito mga prinsipyo. Mga makakapal na po ang mga mukha niyan. Hindi na po yan nahihiya yung mga taong yan. Walang hiya. At itinatag sa ating Constitution yung separation of powers. Sa issue ng PhilHealth, posibleng may iba pang ahensya ng gobyerno na dumaranas ng parehong problema sa maling paggamit at iligal na paglilipat ng pondo. Sabi pa niya, lalo pang lumala ang korupsyon matapos buwagin ng Marcos Jr. administration ang PA. Diba? Lagi ko yang sinasabi dito sa ating vlog dito sa Donmar TV. Nadidismaya tayo bakit nila binuwag yung PACC na yan. Maganda talaga ang layunin ng PACC. Ginawa yan ni Tatay Digong yung PACC na yan para sa mga corrupt na mga government officials. Ang tanong ko sa iyo, Bongbong Marcos, bakit mo tinanggal yan? Bakit? Bakit? Ha? Nagtataka kami, nakukonfuse kami, bakit mo tinanggal ang isang ahensya na maganda yung layunin at idinudulot? Nagbabantay ng mga korupsyon. Ayaw mo ba nun, Bongbong Marcos? Ayaw mo? Sa bagay, ayaw siguro niya. Para hindi na lang ako magsasalita. Hindi na ako magsasalita dyan. ACC na dating pangunahing ahensya sa pagbusisi ng katiwalian sa gobyerno. Wala na po talagang tigil ng korupsyon ngayon, especially no. Totoo, wala na talagang tigil. Ramdam na ramdam ng taong bayan na sila po ang naghihirap dahil sa mga lumaganap na korupsyon. Na alam nyo naman, no, sa totoo lang, ang hirap patunayan ng isang korupsyon. Alam mong merong korupsyon. Ito yung point ko ha, alam mong merong korupsyon. Pero saan nagsimula? Sino ang gumawa? Kasi itong mga nagkukorrupt na mga government official, magaling na yan eh. Magaling yan silang
gumagawa diyan na hindi basta-basta silang malalaman. Pero yung PACC na yun, magaling itong grupong ito dati eh. Meron kasi silang mga sistema, na meron silang mga intelligence na magsi-CI, o sino itong mga corrupt na mga contractors, sino ang mga congressman na kumuha dito, malalaman nila. Okay? Pero ngayon, nga. Oh, tingnan nyo yung Isabela Bridge. Nga. Tinanggal nila ang PACC dahil wala nang nag-check, wala nang nag-iimbestiga, wala nang nag-expose at It's very clear ha. Wala nang nag-imbestiga. Yung PACC nag-iimbestiga yun. Yun yung trabaho ng PACC. Tinanggal ni Bongbong Marcos. Sabi pa nga ni Tatay Digong, kung isa sa mga listahan dito ay isa sa mga nagkukurap, no? Kung isa sa listahan ay nandito po yung anak ko. Kasi at that time si VP Sara, si Paulo Duterte, ano sila, government official sila at that time. Ang instruction naman ni Tatay Digong dito kay Greco Bilica, walang kamag-anakan dito ha, kung i-investigate nyo lahat. Ganun yung instruction Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, kapag isa sa mga anak ko dito o members of the family nasa lista dito sa mga corrupt, magre-resign ako. Buti na lang hindi corrupt ang mga Duterte, di ba? Ewan ko na lang ngayon kung meron pang PACC ngayon. Siguro complete list talaga. Magbabaha yung lista ni Greco. kaso na ginagawa namin ng panahon, pero ito ang unang-unang tinanggal ng administrasyon na to. Kaya yan, kikita natin, naglala ang korupsyon. Di ba? Unang-unang pagkaupo kaagad ni Bongbong Marcos, tinanggal kaagad ang PACC. Bakit kaya? Bakit kaya tinanggal? No? Yun ang tanong natin dyan. Bakit kaya tinanggal? Baka siguro sa gabal sa kanilang trabaho. Kawawang bayan. Kawawa talaga tayo. To si Jane Cognita, yung citizen. So, yun po ha. Sana talaga, no, sa totoo lang, ibalik natin ang mga Duterte. Huwag na tayo dito. Ang dami pong mga nasasayang na pera. Mismo si Bongbong Marcos na nagsabi niyan eh. Back to zero. Yung sa Isabela Bridge, back to zero na naman tayo dito. Ending, yung bilyon na gasta doon sa bridge na yon, useless na lahat. Good luck. Ito, punta tayo dito sa attack dog ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, diba? Ano bang sinabi ni Claire Castro? Pinapatulan niya itong si Basti Duterte na sinabihan pa niya na mas mataas ang crime rate sa panahon po ni Duterte kumpara sa administrasyon ngayon. So sabi ko, sila yung nagsasabi na bantayan nila yung fake news ngayon na kumakalat. Ang sabi ko sa iyo, Claire Castro, taga saang planeta ka? Pangalawa, hindi pala mga vloggers ang nagpakalat ng fake news. Pati pala Malacanang, kayo kasi representante ka ng Pilipinas. Pati nga yung amo mong bangag nagpi-fake news rin yan 5,500 control projects. 20 pesos per kilo na bigas pag ako'y na presidente. Ay, naku. Kakagalit talaga. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts? Saan nakita? Binalita yan dati. Ikaw, may access ka man dyan, Claire. Magtanong-tanong ka sa mga dating mga cabinet members patungkol dyan.
Magtanong-tanong ka kay Senator Bato de la Rosa, Chief PNP Bolsinas, magtanong-tanong ka kay Albayalde, nila Kap Ilyazar, magtanong-tanong ka doon, sila yung makapagsabi niyan, hindi ikaw. Ikukumpara natin yung krimen ngayon sa panahon ng bangag mong presidente at sa kay Tatay Digong. niya na lenient ang bagong Lenient naman talaga eh. Saan ka ba makakita ng anong gagawin natin? Anong tawag mo doon? Ang daming mga nangyayaring mga krimen sa Cebu. Wala. Itong administrasyon na ito, wala. Wala man lang statement. Si Tatay Digong dati, kung merong mga ganyang mga karumal-dumal na mga krimen na nangyari, magsasalita talaga yan si Tatay Digong. Ipinapakita niya sa taong bayan talaga na may malasakit siya. Yung mga kapulisan, gawa niyo ng paraan yan na mahuli yan. Ganon yan. Ngayon, anong sasabihin ni Bongbong Marcos? Punta dito, event dire, ganon, ganyan. Pero yung mga pangunahing problema ng mamamayang Pilipino, binabaliwala lang. Inaasa lang sa kanyang mga cabinet members. Anong tawag mo doon? Hindi walang pakialam. Leader ka ng bansa, manguna ka sa lahat ng problema ng bansa. Talagang ipa-feel mo sa taong bayan na ikaw mismo as a president, gumalaw-galaw ka. Ang gagawin natin? Kung pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen. Sinabi na po natin ito. Panahon po. Sinabi na naman ito. Ang tanong dyan, totoo ba yung sinabi mo? Hindi ka ba namimeke ng balita dyan? Ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate. Mas mataas raw ang crime rate. Ay. Attorney Claire, baka nasa Pluto ka at that time eh. Nasa Pluto ka ba? O baka sa Mercury ka nakatira. Ang init-init doon. Kaya siguro mainit ang ulo mo. Kasi bakit hindi mo alam ang mga datos na ito? Kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Nung nagdaang buwan, bago magpasko, ilang mga krimen ang mga nagsulputan, Claire? Tanungin nga kita. Dito pa lang yan sa Dito pa lang yan sa Visayas. Mga region sa Visayas. Ang daming mga ibinabalita sa social media. Dahil lumalaganap na naman ang taong bayan, panawagan nila ibalik si Duterte dahil sobrang nakakaawa na po ang mga inosenteng tao na nagugurgur dahil dito sa tumataas na mga jadik na ito. Bumabalik na naman itong mga singhot-singhot na sa Pilipinas. Imagine, Claire, baka hindi mo nakita meron pa ngang nagla-live, nagvi-video na gumagamit sa social media. Pinopost pa nila, mga babae. Anong tawag mo doon, Claire? Sa bagay, ang presidente, hindi na ako magsasalita dyan. Yan po ay base sa statistics. Siguro po, bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa Halatang-halata talaga na galit sa mga Duterte, no? Ay, ito dilawan ito dati eh. Dilawan! umanong leniency ng Pangulo ng Bakit hindi mo aaminin na lenient si Bongbong Marcos? Totoo naman. Yun naman ang nakikita ng taong bayan. kasalukuyang administrasyon. Huwag na tayong magbulahan, Claire. Magsabi ka ng totoo. Lenient si Bongbong Marcos. Obvious na obvious yan. Yun ang nakikita ng buong Pilipinas. Saan ka ba nakakita si Bongbong Marcos na nagalit? Wala. Di anong tawag mo doon? Lenient.
Kapal ng mukha itong babaeng itong makapagbintang ng mataas pa yung crime rate sa panahon ni Duterte. Utot mo, Claire. Utot mo. Patungkol sa pagsasagawa ng krimen, tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Di ba? So, kung ikaw na mangmang ka, wala kang alam sa nangyayari sa bansa natin, kung ito yung papakinggan mo, di maniniwala ka talaga, di ba? Mapapaniwala mo. Alam ko naman eh. Yan ang papel mo pala. Kinuha ka ng Malacanang para maghasik ka ng mga balita na wala namang exact na mga datos. Wag puro verbal, Claire. Yan lahat ng mga sinasabi mo na mga pag-aakusa sa administrasyong Duterte na mataas yung crime rate compare ngayon, magpalabas ka ng datos, magpalabas ka ng PowerPoint. No? Ito po yung nakalap kong research sa PNP. Ito yung kay Bongbong Marcos. Ganon. Hindi yung puro dada lang ng dada sa bibig mo na wala kang ikapakita na mga ebidensya. Dahil matatawag ka pa ring fake news. Diyan. Mas mataas po ang... Sa bagay, ang hirap naman nito silang unawain. Baka sa tingin nila, mataas ang crime rate ni former President Duterte kasi i-include nila yung mga ginurgur ng mga pulis, itong mga jadik. Di ba? Pero after nung muntik nang natapos yung war on drugs ni Duterte, di ba? Bumaba yung krimen. Ang hirap sa inyo, pati yung mga operation ng mga pulis sa pagsugpo dito sa mga jadik na ito, ini-include ninyo eh. Ang mga nasusyutay na jadik, kasi ganun yun eh. Pag sabi ni Duterte, kung hindi kayo hihinto dyan sa mga pagtitinda ng droga na yan, winawarningan ni Tatay Digong. Hindi syempre, nagkagulo na po ang mundo ng mga droga. Mga drug lords, mga yung nagbebenta, ganun, ganyan. Nagpapanik sila. To the point na nagjarilan na sila. Di ba? Merong mga yan. Talaga. Kung hindi mo yun i-include sa datos mo, sa mga krimen, sa mga inosenteng na gurgur, kaunti lang po ang crime rate. Pero kung i-include mo yung programa ni Tatay Digong na war on drugs, syempre tataas talaga. Pero itong bangag mong Marcos, legit na taas yung crime. Kasi po, mga inosente po ang mga nabibiktima. Yung panahon ni Duterte, mga jadik yun na lumalaban sa mga pulis natin. Ano ka ba, Claire? Mag-research ka nga. Crime rate sa panahon ng kanyang ama. Ay, nako. Hindi ko na alam kung... Ay, Malacanang. Good luck talaga. Ay, nakakalungkot po na meron po tayong gobyerno na walang pakialam sa taong bayan. Okay? So, yun lang po ang ating topic ngayon. Kung meron kayong reaction, meron kayong comment sa ating mga pinag-usapan, magsalita na po kayo sa comment section at usap-usap po tayo doon. Sa mga nanonood, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe rin kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Donmar TV Balitang Totoo. Type nyo lang yan sa YouTube. Lalabas yan. Subscribe rin kayo doon. Meron tayong mga uploads doon na hindi ko ina-upload dito sa main channel natin. Okay? So maraming salamat po mga moderators, mga audience sa Donmar TV. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines. Bye-bye.